So ngayon po mga kapatid, tayo po ay papasok at hahakbang po sa panibagong kabanata sa ating pag-aaral po ng unang Pedro. Pinag-aralan po natin so far sa ating nakaraang pag-aaral that nung pinag-aralan po natin ang Kapitulo 3, talatang 17 hanggang 22, may dalawang kalagayan na itinuturo po dito patungkol po kay Kristo, kay Noah, at pati na rin po sa mga mananampalataya. Halimbawa, mula po sa talatang 18 hanggang 22, dito ho natin nakikita yung dalawang kalagayan ng ating Panginoon Hesukristo na ia-apply po sa ating bilang mga mananampalataya na inuusig po dito sa mundo. Halimbawa, dumaan po si Kristo sa tinatawag po natin state of humiliation. Dahil siya po ay naghirap, siya po ay namatay, bagamat wala po siyang ginawang kasalanan, gayunpaman dumaan po siya sa tinatawag na state of humiliation. Dahil siya po ay inusig, siya po ay nilapastangan, binaliwala, again, dumaan po siya sa state of humiliation. Gayunpaman, pagkatapos po niyang mamatay, ang sabi po ng Biblia, kung babasahin po natin dito sa talatang 19, balikan po natin ang Kapitulo 3, talatang 19. Sabi po na salita po ng Diyos dito, at sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noah. Sa panahong iyon, matyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. So dito, pagkatapos po mamatay ang ating Panginoon, sometime between after His death or possibly during His resurrection, ang sabi po ng salita ng Diyos, nangaral po siya sa mga espiritu. To which na pag-aralan po natin that yung ibig sabihin po nung salitang espiritu ay maaari tumutukoy po sa espiritu ng tao na sa panahon po ni Noah na hindi naging masunurin, o maaari po sa mga espiritu ng mga fallen angels, mga masasamang espiritu. To which nakita ho natin last Friday that mas matimbang ang ebidensya na yun po ay tumutukoy sa mga espiritu ng mga anghel. So sa kanyang pagpapahayag sa kanila na hindi sila nagwagi, dumaan po si Kristo pagkatapos po ng state of humiliation, dito po sa tinatawag na state of glorification or exaltation. Now, bakit napaka-importante na maunawaan po ang seksyong na ito bago po tayo humakbang dito sa Kapitulo 4? Dahil ang lahat po ng binabanggit po dito mula po sa talatang 18 hanggang 22, ayon po sa kanyang buod, is simply this, that kung si Kristo po ay inusig at dumaan po sa state of humiliation, bago po siya dumaan sa state of glorification and exaltation, yan din po ang mararanasan ng bawat mananampalataya. Sa ating current state, nandito po tayo, state of humiliation. Nandito po lahat ng pag-uusig, nandito po ang lahat ng mga paglalapastangan laban po sa Diyos at sa kanyang iglesia. Dito rin po bahagi yung mga nararanasan po natin na paghihirap sa laman. Pero balang araw, dahil pansamantala lang naman po itong state of humiliation, makakaranas din po tayo ng tinatawag na state of exaltation. Kaya kung babasahin po natin saglit ang Roma Kapitulo 8, tignan niyo po ang sinasabi dito. Sa Roma Kapitulo 8, talatang 18. Romans chapter 8, talatang 18. Romans 8, verse 18. Romans chapter 8, verse 18. Sabi po ng Biblia, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambang sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakakaabot sa layunin para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa, dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito, at makasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak
ng Diyos. So dito nakikita ho natin that kahit po si Pedro at si Pablo ay nakakaisa, that in our present state, may kahirapan, may kabulukan, may kamatayan, may pag-uusig. Gayunpaman, darating po ang panahon that kapag dumating na po yung state of exaltation, nang ibig sabihin kapag naranasan po natin yung tinatawag na second coming of Christ, babaguhin po niya ang lahat ng bagay. At dito po tayo ay hahakbang na po when that day comes sa state of exaltation. So kung si Kristo po ay nakaranas po ng kamatayan, paghihirap, pero ngayon, nasa kanang kamay na po ng Diyos Ama, yan din ho ang mangyayari sa atin. Bagamat hindi ho tayo uupo sa kanang kamay ng Ama, para kay Kristo lamang ho yun, gayunpaman, we will reign with Christ fully. Which means, yung ating pagsasama kay Kristo will be completely and perfectly fulfilled dahil bumalik na ho siya. Ngayon, ano naman po ang kinalaman po nito sa susunod po na chapter? So that's where we now turn to sa chapter 4 ng unang Pedro. Simulan po natin ating pag-aaral sa unang Pedro, kapitulo 1. Kapitulo 4, talatang 1. 1 Peter, chapter 4, beginning at verse 1. Now, sabi po ng Biblia dito, dahil naghirap si Kristo, therefore, since Christ suffered sa katawan tao niya, dapat ay handa rin kayong maghirap, sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. Now, notice that key word there na ginamit po dito, the word therefore. Di ba napag-aralan po natin noon na tuwing ginagamit po yung salitang therefore, ito po ay tumutukoy bilang summary sa mga nasabi po sa nakaraan. So that means, therefore, which means lahat na nabanggit po dito sa talatang 17 hanggang 22, ngayon binibigyan na po ni Pedro ng summary or conclusion kung bakit po niya nabanggit ho ito. Therefore, sabi po niya, dahil si Kristo ay naghirap sa katawang tao niya, dapat ay handa rin kayong maghirap, sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. Arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. So what does that mean? Kung sa nakaraang na pag-aaral po natin, kalooban ng Diyos na tayo po ay makaranas ng paghihirap, kalooban din po ng Diyos na sa pamagitan ng ating paghihirap, hindi na ho tayo magpapatuloy pa sa kasalanan. Now, why is that important? Dahil, paano nga po natin malalaman na tayo nga po talaga ay Kristiyano? Dumaranas po tayo ng paghihirap dahil po sa ating pananampalataya. Pero ang taong hindi nakakaranas ng pag-uusig, paghihirap sa kanyang buhay bilang Kristiyano, most likely, nagpapatuloy po siya sa kasalanan. Now, what does that mean, nagpapatuloy sa kasalanan? Ulitin ko ho, ang taong nagsasabi na siya ay Kristiyano, pero kailanmay hindi nakakaranas po ng kahirapan o pag-uusig sa kanyang pananampalataya bilang Kristiyano, ay maaari nagpapatuloy po sa kasalanan. Bakit po natin nasabi yun? Dahil ang taong hindi inuusig, malamang mahal po siya ng mundo. Ang taong hindi nakakaranas ng paghihirap sa kanyang pananampalataya na mula po kay Satanas, kung si Satanas mismo hindi niya pinapahirapan ang taong nagsasabi na siya po ay Kristiyano, malamang yung taong iyon ay nagpapatuloy sa kasalanan. So ano po yung kasalanan maaari na binabanggit po dito? Well, it's most likely yung mga nababanggit po in the following na ating po titignan. Pero dito, nakikita ho natin, kapag ang tao po ay talagang tunay na Kristiyano, hindi na ho siya nagpapatuloy pa sa kasalanan. So ngayon, ipagpatuloy po natin ang basa. Dito po tayo sa talatan 2. Sa talatan 2. Hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. As a result, sabi po ng Biblia, they do not live the rest of their earthly lives
for human desires, but rather for the will of God. So, when we look at what is mentioned po dito, we start to see yung suffering ng isang Kristiyano. Ngayon, sabi po ng Biblia, ang Kristiyano na naghihirap does a few things. Number one, humihinto na sa kasalanan. At pangalawa, namumuhay na sa kalooban ng Diyos. Yan po ang nagiging bunga ng isang Kristiyanong nakakaranas po ng paghihirap dahil po sa kanyang pananampalataya. Tuwing tayo po mga kapatid ay namumuhay po for the gospel, imposible na hindi po tayo usigin. And the reason why na imposible na hindi po tayo usigin is because we are living according to the will of God. And when you live according to the will of God, that means humihinto ka na sa paggawa ng kasalanan. Bagaman on this side of life, hindi po tayo perfect when it comes to living for God, gayunpaman, may nabago ho sa atin. Kaya nga ho tayo inuusig is because you're living in the will of God. Kaya ho tayo inuusig, and the reason why you're living in the will of God, dahil huminto ka na sa paggawa ng kasalanan. Bagamat hindi natanggal completely ang kasalanan po sa ating buhay, gayunpaman, when you are living for Christ under persecution, ito po yung dalawang bunga na makikita po sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya naman, pagdating po dito sa talatang 2, sabi nga ho, hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali, kundi sumusunod din siya sa kalooban ng Diyos. Now, itong salitang kalooban ng Diyos, nagsimula po siya sa talatang 12. Pero naulit na naman, kung titignan po natin ang pinaka-last verse dito po sa talatang 19 ng chapter 4. So kung ibababa po natin ang basa in verse 19 ng chapter 4, ito po yung pinaka-last verse of this chapter. Sabi po dito sa talatang 19, kaya kayong nagtitiis ngayon, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa na mabuti, ipagkatiwala ninyo ang sarili nyo sa Diyos na lumikha sa inyo, dahil hindi niya kayo pababayaan. So, we see in verse 19 that ang emphasis po ng chapter 4 ay nakatuon po sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo ay maghirap. Kalooban ng Diyos na hindi na po tayo magpatuloy sa kasalanan. Kalooban po ng Diyos na tayo po ay hindi na magpatuloy pa sa dating pag-uugali. At kalooban din po ng Diyos na tayo po ay gumawa na mabuti. Sa gayon, ang ginagawa po ng salitang kalooban ng Diyos, this is the main theme ng chapter 4. Di ba na itatanong ho natin, ano nga po ba ang kalooban ng Diyos para sa akin buhay? Ano po ba yung kalooban ng Diyos para sa akin, para sa inyo? Para malaman po natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, kailangan ho natin siyasatin ang kanyang mga salita. Hindi mo makukuha ang kalooban ng Diyos kapag naghihintay ka lang at nag-aabang ka ng kidlat. You need to read the Bible. Hindi rin tayo pwede lumakad sa ating nararamdaman para malaman po ang kalooban ng Diyos. Dahil ang puso ay madaya. Kailangan po natin siyasatin ang kanyang mga salita upang malaman po ang kanyang kalooban. So dito, ang unang kalooban na binabanggit po ng Biblia is, humihinto na tayo sa kasalanan. Pangalawa, namumuhay na tayo sa kanyang kagustuhan. So tatanungin po natin ating mga sarili, ano po ba ang kalooban ng Diyos? Number 1, humihinto ka na sa kasalanan. Number 2, namumuhay ka na sa kagustuhan ng Diyos. Hindi sa ating sariling kagustuhan, kundi sa kagustuhan ng Diyos.
Now, bakit po kailangan sabihin ni Pedro ito sa isang iglesia na nakakaranas po ng pag-uusig? Dahil syempre, kung ikaw po ay nasa kalagayan nung unang taon sa panahon po na inuusig ang iglesia, syempre kung araw-araw ka nakakaranas ng pag-uusig, let's face it mga kapatid, sa realidad, nagsasawa din ho tayo. Bakit laging ganito? Lagi na lang paghihirap, paghihirap, paghihirap. Marami lang nagagalit sa akin. Hindi nila tinatanggap ang aking mga mensahe. Hayo ako ng hayo, wala naman tumatanggap sa aking mga pinapangaral. I might as well do my own thing. Dumarating ho yun. Nag-aaral ka, halos wala ka ng tulog. Pero habang nangangaral ka sa mga tao sa labas, wala nakikinig sa iyo. Nag-ayuno ka, nag-fasting ka, iniyak mo sa Diyos, lumuhod ka, wala pa rin nakikinig, inuusik ka pa sa trabaho. There are tendencies na parang gusto mo na sumuko. There are tendencies na gusto mo na hindi ka na magpatuloy sa iyong pamumuhay bilang Kristiyano. Pero sabi nga po ng Biblia, it is God's will that you continue sa kanyang kagustuhan. Kaya pagdating po natin dito sa talatang 3, tignan niyo po ang sinasabi dito. Kaya, huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa niyo noon. Ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Puno ng kahalayan ang buhay niyo noon at sinunod niyo ang nasa ng iyong laman. Now, let's pause here for a moment. The reason why binanggit po ni Pedro, mamuhay na kayo sa kalooban ng Diyos bilang suffering Christian, is because when we get discouraged, you want to give up. So ngayon, ini-encourage po ni Pedro, do not give up. Magpatuloy na kayo sa kalooban ng Diyos, bagamat mahirap ang iyong nararanasan. Bagamat ang iyong mga anak, minamahal sa buhay, mga kapatid, hindi sumasampalataya at inuusik ka pa, don't give up. Do not doubt God. Continue in God's will. Maari yun ang temptation na dumarating po sa mga Kristiyano na nakakaranas po ng paghihirap. Tignan mo ang aking asawa, hindi pa rin siya sumasampalataya. Tignan mo ang aking mga anak, hindi pa rin nakikinig. Tignan mo ang aking mga kapatid, magulang. Ang tagal-tagal ko na binabahagi ng mga ito pero parang walang nangyayari. I might as well give up. Pero sabi nga po ni Pedro, magpatuloy ka. Do not be discouraged. Huwag ka na manumbalik pa sa dating mo pamumuhay. Dahil kapag nanumbalik ka, may kahihinatnan na mararanasan po ng mga tao. So ano po yung dating buhay na hindi na dapat balikan ng mga Kristiyano na maaari natutokso na bumalik sa dating pamumuhay? Sabi po dito, huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa nyo noon. Ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ano po ang ginagawa nila? Number 1, puno ng kahalayan ang buhay nyo noon at sinunod nyo ang nasa ng iyong laman. Number 2, palagi kayo nagtitipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya at sa pagsamba ninyo sa iyong mga Diyos-Diyosan, kung ano-ano pang masasamang bagay ang ginagawa ninyo. Now sa Tagalog, bagamat binibigay na po ang bodho dito, in English, mas specific. Tignan niyo po in verse 3. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do. Now notice this mga kapatid . Sabi ni Pedro, wag mo na babalikan ang dati mong pamumuhay. Bakit po? Nagbibigay po siya ng isang dahilan. Number 1, you have spent enough time in sin. Why should we no longer come back and go back sa ating dating pamumuhay? Dahil alam na natin kung ano yung buhay natin noon. Alam natin kung ano po ang magiging bunga po nito kapag binalikan pa natin. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Roma Kapitulo 6, tignan niyo po yung sinabi ni Pablo kung babalikan pa natin ang ating dating pamumuhay. Roma Kapitulo 6, Romans chapter 6, at simulan po natin dito sa talatang 19.
Romas 6, talatang 19. Romans chapter 6, verse 19. Ginagamit kong bilang halimbawa ang tungkol sa mga alipin para madali ninyong maunawaan ang ibig kong sabihin. Noong unay, nagpaalipin kayo sa karumihan at kasamaan, at naging masama nga kayo. Ngayon namay, magpaalipin kayo sa kabutihan para maging banal kayo. Noong alipin pa kayo na kasalanan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Ano nga ba ang napala ninyo sa dati ninyong pamumuhay na ikinakahiya na ninyo ngayon? Ang dulot ng mga iyon ay kamatayan. So ulitin ko po ang 21. Bakit kailangan na ho natin umiwas sa ating dating pamumuhay? Sabi po ni Pablo, ano nga ba ang napala ninyo sa dati ninyong pamumuhay na ikinakahiya na ninyo ngayon? Ang dulot ng mga iyon ay kamatayan. So in other words, yung sinabi po ni Pedro, you have spent enough time in sin, sabi naman ni Pablo, that is another way of saying, alam nyo naman ang napala ninyo. Kung babalik kayo sa pag-iinom, kung babalik kayo sa dati ninyong pag-uugali, pamumuhay, you already know, hindi kayo mapapabuti doon. Yes, nakakaranas kayo ng pag-uusig, pero hindi yan dahilan para bumalik sa dati ninyong pamumuhay. Alam niyo po, maraming beses, kung naririnig po in some professing Christians, that ayoko na magpatuloy sa Panginoon. Napakahirap, babalik na lang ako sa aking dating pamumuhay. Pero kapag ginawa mo yun mga kapatid, tulad na sinabi nga po ni Pablo dito, ano ang mapapala mo? Ano ang mapapala mo? May nakausap po kami, isang kapatiran po noon. Siya po ay nakaranas po ng isang matinding kalungkutan. Sabi niya, nasa isip ko po, pastor, na hindi na po magpatuloy. Nasa isip ko na hindi na ako bumalik sa church. So, tinanong namin siya, kapatid, kapag ikaw ay umalis, sa tingin mo ba in the future, hindi ka babalik dito sa church? And then, ang sagot niya, pastor, siguro babalik ako. So, ngayon, yung taon na ginugol mo, yung oras na sinayang mo, na bumalik sa yung dating pamumuhay, tapos sa huli, babalik ka rin naman. You've wasted so much time. So yun ang sinasabi ni Pablo, ano ang mapapala ninyo? Okay, nakakaranas ka ngayon ng paghihirap. Kung babalik ka sa dati mo ugali, ano ang mapapala mo? Kasi once na bumalik ka sa dating pag-uugali, kapag yan ay nakita ng mga ibang tao sa labas, hindi mo na maibabalik pa yon. Yung reputation natin. Sira na. If you quit now, hindi mo na maibabalik yon. Kaya nga sabi po dito, you have spent enough time in sin. Therefore, ang magiging conclusion po nito, if you come back, sabi po ng Biblia, is death. So ano po yung mga bagay na nabanggit po niya dito? Well, if you go back to 1 Peter 4, tignan niyo po yung mga nabanggit po niya ng mga kasalanan na maaari is specific sa kanilang temptation. 1 Peter 4, and let's begin here mga kapatid in verse 3. Number 1, living in debauchery. Puno ng kahalayan ang buhay niyo noon at sinunod nyo ang nasa ng iyong laman. So, ang unang mga kasalanan na binabanggit po dito, we'll put A, category A is debauchery. Kapag sinabi po yung salitang debauchery, kahalayan, ang ibig sabihin po niya, lahat ng mga hindi makadiyos na gawain, yan ang debauchery. Okay? Ang ikalawa naman na binanggit po dito ay yung nasa ng laman. Now, kapag sinabi po yung mga salitang nasa ng laman, ang ibig sabihin po nito is that every evil desire ng ating sinful na pagkatao, yan ang ating ninanais. Pangalawa, category B. Binanggit po dito, drunkenness.
Okay? And then, it also mentions reckless living. And lastly, may binanggit din po, drunk parties or drinking parties. So yan ang mga bahagi sa ating dating pamumuhay, drunkenness, reckless living. Kapag pala sinabi po reckless living, it's another of saying wala kang pagpipigil. Wala kang control sa paggamit ng iyong pera, wala kang control sa pag-inom, wala kang control sa living a wild life. Yan ang dating buhay po natin noon. Na ayaw po ni Pedro na balikan po natin. Now, it's interesting kasi ang category A, yung dalawang bagay po nito is dealing with the sin of lust. Habang yung tatlong kasalanan na binabanggit po dito in category B ay tumutukoy po sa paglalasing. At ang pinakahuling kasalanan na binabanggit po dito na maaari natatempt po sila is idolatry. Now think about it this way. You have spent enough time in sin. Ano po yung dating pamumuhay ng mga Kristiyano na binago na po ni Kristo? Unang-una, lust. Walang pagpipigil sa kanilang kahalayan. Number 2, paglalasing. Gawain po nila yan dati. And number 3, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Now, why does he have to bring this up? Dahil maaari, yung sa kanilang pag-uusig o yung mga taong umuusig sa kanila, they can be tempted na para lang tumigil ang pag-uusig sa kanilang buhay, babalik na lang ako sa ganito. Babalik na lang ako sa paglalasing. Babalik na lang ako sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So ngayon, sabi po ni Pedro, wag mo na balikan yan. You have spent enough time living in this lifestyle. Alam mo, wala ka mapapala. Yes na inuusig ka ngayon, pero the temptation to give up and to come back is not worth it. Continue in the will of God. Yun ang ini-encourage po ni Pedro. Ngayon, kung ipagpapatuloy po natin ang basa, verse 4, tignan niyo po ang nakalagay dito. Pero, nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. Now think about it this way. Tulad ng binanggit ko po sa inyo kanina, bakit kailangan sabihin ni Pedro, huwag ka na babalik dito? Dahil yung temptation ay nanggagaling sa mga umuusig sa kanila. At ano po yung pag-uusig po na yon? Hindi ka na namin nakakasama sa mga kahalayan. Hindi na namin kayo nakakasama sa paglalasing. Hindi na namin kayo nakakasama sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero kung kayo'y babalik, titigil kami sa aming panlalait at pag-uusig sa inyo. Now think about that. In other words, ginagamit ni Satanas yung mga umuusig sa kanila bilang trap upang ang church ay mag-compromise. Yan din ang mararanasan po natin, mga kapatid. Nakikita ho natin sa ating mundo, lalo na po sa Canada, iniipit na po ng gobyerno ang iglesia. Lahat na lang bawal. Bawal mangaral laban sa kabaklaan. Bawal mag-quote ng Biblia. Bawal ganito, bawal ganyan. Bawal na rin banggitin ang pangalan ni Jesus sa loob ng eskwelahan. Lahat na lang pinagbabawalan. Bakit po? Dahil ang agenda ni Satanas ay upang ipitin ang iglesia para manumbalik na lang po sila sa kanilang dating pamumuhay. Now let's face it, mga kapatid. Kung tayo po ay babalik sa ating dating pamumuhay, titigil ang lahat ng pag-uusig. Kasi matutupad yung sinabi ni Jesus in John 15, if you are of the world will love its own. But because you are not of the world,
and I have chosen you out of the world hates you. Yan ang nangyayari ho dito. Yung mga dating nakakasama po nila, sila pa ang umuusig sa iglesia ngayon. Now, here is another proof na masasabi po natin na tayo po ay binago po ng Diyos at tayo po ay nasa kalooban ng Panginoon. Kapag yung mga tao sa labas, napapansin po nila na may pagbabago ho na nangyayari ho sa atin. Hindi na ho tayo sumasama ho sa kanila. Hindi na po tayo nakikihalubilo sa kanilang maling gawain. That is a way of telling us may pagbabago na nakikita ho nila sa atin. There is a change na nakikita po nila sa atin. Pero ito po nakakatakot. Kung yung mga tao na may ganito, ganyan at ganito, wala sila napapansin na pagbabago sa atin, yun po ay nakakatakot. At ang masakit pa ho dito ay yung mga salitang, Bible study ka pa ng Bible study. Wala naman nakikita pagbabago sa iyo. Church ka ng church. Ganyan pa rin ang ng dila mo. Bible ka ng Bible. Hindi naman nababago ugali mo. Bible study ka ng Bible study. Prayer meeting ka ng prayer meeting. Mainitin pa rin ulo mo. Nagsisinungaling ka pa rin. Nagbumura ka pa. Yun ang mga masasakit na salita na huwag sana marinig ho natin. Bakit po? Dahil yung mga ganong klaseng baliktad na pamumuhay na hindi dapat makita sa isang Kristiyano, maari yung pa ho ang maging daan ng pag-uusig sa maling paraan. Now, what do I mean by that? Well, baba po natin ang basa po dito sa talatang 15. Sa talatang 15. Ibaba po natin ang basa sa talatang 15. Huwag sana na tayo po usigin sa maling paraan. Verse 15. Kung pinarusahan man kayo, sana'y hindi dahil nakapatay kayo ng tao, o nagnakaw, o nakagawa ng masama, o kaya'y nakialam sa ginagawa ng iba. Ngunit kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Di po ba mga kapatid? Napakalinaw. Kung uusigin ka man, kung ikukulong ka man, kung bubugbugin ka man, kung iiwanan ka ng mga tao, huwag sana dahil may ginawa kang masama. Pero kung tayo po ay kinulong, binugbog, nilayasan, nilait, dahil ginagawa mo yung tama sa harapan po ng Diyos, mapalad ho tayo. Kaya nga may mga ilan ho sa atin sa nakaraan tinatanong ninyo, kalooban po ba ng Diyos na tayo po ay pahirapan? At yung ikalawang tanong na nagtanong ho sa inyo is that, Pastor, anong ibig sabihin po nun kung ako'y nakakaranas sa pag-uusig? Malino na tinuturo po ng Biblia. Number 1, kalooban ng Diyos bilang mga Kristiyano na makaranas po tayo ng paghihirap alang-alang sa Kanya. Pangalawa, ang tawag ho sa atin bilang mga Kristiyano o tupa na nakakaranas ng kahirapan dahil tayo po ay namumuhay sa kalooban ng Diyos, hindi nakakaawa ang tawag sa atin, kundi ang tawag ho sa atin, mapalad. Mapalad ho ang tawag sa atin. Kaya ang gustong gawin ni Satanas, gamit ang mga taong ito is that, uusigin ko ang mga Kristiyano upang manumbalik sila sa ganitong klaseng pamumuhay. Dahil kapag bumalik po tayo sa ating pamumuhay, sayang lang ang lahat ng pinagalho natin. Sayang lang ang lahat ng pinanalangin po natin, sayang lang po ang lahat ng pinag-aralan natin, sayang po ang lahat ng ating paghahayo, sayang ang lahat kung babalik po tayo sa ating dating pamumuhay. Ngayon, kung babalikan po natin sa talatang 5, dito naman po tayo sa verse 5, dahil nagsasalita na masama, yung mga taong nagtataka bakit hindi na po tayo sumasama sa kanila, dito po sa talatang 5, ang nakalagay, ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila, dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Now, notice what the word was mentioned and what was used in verses 4 and 5.
Kanina, yung binasa po natin sa Kapitulo 4, talatang 4, ang ginamit po dito is, nagtataka. O sa wikang English, strange. They find it strange. They find it weird. Okay? Pero dito, after they find it weird, ang ginawa po ng mga persecutors is that nagsalita sila laban sa mga Kristiyano. O nagsalita ng masama. Ngayon, kung ikaw ay nabubuhay po sa talatang 4, inuusik ka na, hindi ka na nakikihalubilo sa kanila, hindi mo na binabalikan pa yung dati nilang gawain, at nilalait ka pa, maari tinatanong natin sa Diyos, Lord, kailan po kayo gaganti para sa amin? Kailan niyo po kami ililigtas mula sa mga ito? Are you going to do anything about these people na gumagawa ng laban sa amin? Well, dito po apasok ang talatang 5. Ayon po sa talatang 5, hahatulan sila ng Diyos. At sino po ang hahatulan po ng Diyos? Yung mga nagsasalita ng masama laban sa church. Now, minsan, kapag hindi tayo nagbabantay, dumarating ho sa atin that wala ko tayong ginagawa masama, pero bakit tayo ginagantihan ng kasamaan ng mga ito? Di ba, minsan sa ating laman, gusto natin rumesbak, gumante, we want to get even. Pero sinasabi ni Pedro, at pati na rin po ng mga ibang may akda ng bagong tipan, huwag. Sinasabi din ni Jesus yan, huwag kang gagante. Kapag sinampal ka dito, ibigay mo yung isa. Kapag kinuha yung coat mo, ibigay mo na lang. How come sinasabi po ng Biblia, huwag kang gagante? Well, number 1, dahil si Kristo is a perfect example na hindi po siya gumante. Pero, we also see that yung pagganti, mga kapatid, does not belong to us. It belongs to God. There is a reason to why sinasabi po ng Biblia, huwag kang gagante. Gawin ka man ng masama, huwag kang gagante. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Why? Dahil mas nakakatakot kapag ang Diyos ang gumante kesa ho tayo. Mas nakakatakot. Alam niyo po bakit? Ang kaya lang po nating gawin ay saktan ang laman. Pero ang kayang gawin ng Diyos ay saktan ang laman, pati na rin ang kaluluwa. Yan ang nakakatakot. So yung mga tumatawag sa atin, mga weirdo, mga crazy, mga kulang-kulang, kayo mga Kristiyano, mga kulang-kulang kayo dito, iiyak kayo, mananalangin sa isang Diyos. Balang araw, hahatulan po sila ng Panginoon. Nakakatakot ho. Yan ang sinasabi po sa aklat ng Hebreyo, katakot-takot po kapag ang tao ay nahulog sa kamay ng isang buhay na Diyos. So yes, malamang we are the minority dito po sa mundo. Pero sa araw ng paghuhukom, yung majority dito sa mundo, sila ang magiging minority pagdating po sa araw ng paghuhukom. Minority po tayo ngayon. Pero sa araw ng paghuhukom, tayo ang magiging majority sa harapan po ng Diyos. Alam niyo po bakit? Dahil itinuring po tayo matuwid ni Kristo. Pero yung mga taong umuusig sa iglesia, hahatulan po sila balang araw. At yan po ay nakakatakot. So ngayon, tatandaan po natin ito. As a reflection, yung mga taong nakakakita po sa atin, sila po ba ay nagtataka na hindi ka na sumasama sa kanila? Sila po ba ay medyo na-weird out na, ba hindi ka na sumasama sa amin? Kapag ganon, purihin ng Panginoon. Pero kung hindi na po sila nagtataka, kung hindi po sila so surprised, if they're not weirded out, something is wrong. Something is wrong. Kaya sabi po na may awit sa aklat ng Salmo 1:1, mapalad ang isang tao who walks not after the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scorners.
but his delight is in the law of God. Matter of fact, kung titignan po natin saglit ang Salmo 1:1, here's something that we need to catch, mga kapatid, that I pray that we do not forget. Dahil may kahawig po ito sa ating pinag-aaralan. Psalm chapter 1, beginning at verse 1. Tignan niyo po. Psalm chapter 1, beginning at verse 1. Jasmine, behave, anak. Psalm 1 verse 1. Sabi po dito, mapalad ang taong hindi namumuhay na ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. At araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa, na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Now notice this, ngunit iba ang mga taong masama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihihiwalay sa mga matuwid, sapagkat pinapatubayan ng Panginoon ang mga matuwid. Ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. Yan ang nangyayari ho dito. May matuwid, may masama. Ang matuwid ay mananatili magpakailanman. Ang mga nagsasalita laban sa mga matuwid, sabi po ng Biblia, hahatulan po sila balang araw. So this is not only a New Testament doctrine. This is a doctrine na bumabalik kahit sa panahon po ni David. Ihihiwalay ang matuwid, ihihiwalay ang mga masasama. Ang mga matutuwid ay mananatili. Ang mga masasama ay hindi mananatili. So no wonder why sinasabi ng Biblia, huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Huwag kang gaganti. Dahil kapag ang Diyos ay gumanti, mga kapatid, napakasama kapag ang Diyos ang pumalo. Because yung palo ng Diyos has everlasting consequences. Kaya nakakatakot. Sa gayon, as we now come to a close, going back to 1 Peter chapter 4, 1 Peter chapter 4, sabi po ng Biblia dito, verse 5, ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila, dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Now this is where I start to ask the question. In verse 5, hahatulan sila ng Diyos. Sino po sila? Buhay at patay. Now, this is what's interesting. Buhay has two references. Physically alive and spiritually alive. Patay also has two references din. Yung mga namatay na nawala kay Kristo ay hahatulan, at yung mga namatay sila, spiritually dead. Anong ibig sabihin po nun? Yung buhay po dito at yung patay has two implications. Number one, physical and spiritual. Now, physically, totoo po yun. Mapakristyano ka man o hindi, physically speaking, hahatulan po tayo. Pero kapag sinabi din po ng Biblia, patay, physically, whether you're alive or physically when you're dead, hahatulan ka ng Diyos. Pero, remember, ihihiwalay po ang mga matuwid sa mga masasama. So yung mga matuwid na binabanggit po dito also has a spiritual implication. Yung mga buhay na tinutukoy po ng Biblia ay yung mga pinatawad. Pinatawad ng Diyos. At yung mga patay naman, na hindi pinatawad ng Diyos, na walang kaugnayan kay Kristo, sila yung binabanggit po sa Efeso 2, kayo'y itinuring mga patay sa espiritual. In other words, hindi pinatawad ng Diyos.
na sa makautuwid, what we do see here is that ang bawat isa ho sa atin, mananampalataya man o hindi, ligtas man o hindi, Pilipino man o hindi, lahat ng tao, saved or unsaved, ay hahatulan po ng Diyos one by one. Now, you ever wonder why? Bakit we try to do our best na maging stricto sa lahat ng bagay sa gawain? Bakit sinasabi po namin, mga kapatid, mag-iingat kayo sa mga sinasabi ninyo, mag-iingat kayo sa kinikilos natin, mag-iingat kayo sa lahat ng bagay? Why do we emphasize that? Dahil balang araw, hahatulan tayo ng Diyos. Lahat ng mga sinabi natin, lahat ng mga inisip natin, lahat ng mga ginawa natin, hayagman o nasa lihim, pananagutan po natin yun sa Diyos. And that is the reason why napaka-importante na nabanggit po ni Pedro, wag mo na babalikan yung dating pag-uugali ninyo. But live in the will of God. Why? Kasi hahatulan ka balang araw. Sa araw po na yun, hindi natin pwede sabihin, Panginoon, ito yung ginawa ko. You can't. At hindi mo rin pwede ikatwiran sa Panginoon, Panginoon, bakit siya? Ginawa niya yun, pero ako hinahatulan mo. Hindi. Lahat tayo, one by one, individually, hahatulan ng Diyos. Kay pastor, pwede nyo ikatwiran yun. Bakit siya? Gagawin ko rin yun. Bala ka. Ito makikita ho natin. When we get there on the day of judgment, yung ikinatwiran mo sa akin, hindi naman ako yung hahato sa iyo . It's God. Tapos minsan nakakarinig ba tayo, it's okay, pwede mo naman gawin yan, hindi mo naman, etc., etc. Ang dami nating kinakatwiran, pero we tend to forget, haharap tayo sa Kanya. Sa akin, pwede kayong mga twiran, I don't care, dahil hindi naman ako hahato sa inyo . Subukan yung mga twiran sa Kanya. Sino ho ang malakas ng loob ng mga twiran po sa Diyos? Kapag nangatwiran po tayo sa Diyos, that means, hindi talaga natin kinikilala kung gaano po siya kadakila. Sa akin, pwede kayong mga twiran, pero hindi ako yung hahato sa inyo. Siya ang hahato sa atin. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante that we understand this dahil we will all stand before God. Now, as we go to verse 6, as we come to a conclusion, ito ang dahilan. Dahil hahatulan nga po lahat ng tao, ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman at mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa Espiritu gaya ng Diyos. Now, tulad ng pinag-aralan po natin noon, verse 6 ay isa sa mga pinakamahirap na teksto na unawain. Bakit po ang verse 6 ay napakahirap? Dahil ito po ang pinagdedebatehan ng mga tagapag-aral ng unang Pedro. Sino yung tinutukoy na mga patay na? Kasi sabi po, in verse 6, ito ang dahilan kung bakit ipinangangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Mga patay na. Now, I'll give you a few of the interpretations. Interpretation 1, yung ibig sabihin po ng patay na ay tumutukoy po sa unbelieving dead. In other words, dahil po darating ang araw ng paghuhukom, kaya tayo nangangaral ng magandang balita, pati na rin sa mga taong namatay na hindi tumanggap, is because malapit na po dumating ang araw ng paghuhukom. Number 2, interpretation 2, the godly dead. Which means, yung mga namatay na ho, na tumanggap kay Kristo, na namatay, sila yung binabanggit po dito in verse 6. So dahil palapit na po yung araw ng paghuhukom, pinapangaral natin ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Sa ngayon, yung mga tumanggap at namatay, sila daw yung binabanggit dito bilang mga patay na. Okay?
Number 3, spiritually dead. Ayon po sa gaytong klaseng interpretation, yung mga patay na binabanggit po dito ay bumabalik po sa mga umuusig sa church na dahil pinapangaralan na po sila, hey, magsisi na kayo. Sabi po ni Pedro, nangaral sila dahil darating ng araw na paghuhukom sa mga itinuring mga patay sa espiritual. Ngayon, kung hindi sila magsisisi, ano lang po ang maging kahinatnan po nila? Ngayon, when you look at all these things, we also have to look at yung historical meaning. Ng mga patay na. Now, sa panahon po ng mga Griego, kung natatandaan po natin sa ating huling pag-aaral, ang pananaw po ng mga Griego is that when you die, that's it. That's it. Parang there's no meaning. Kumbaga, nagre-recycle lang po ang buhay. When you die, nagre-recycle lang po yan. There's no goal. Walang patutunguhan. Pagkatapos ikaw'y namatay, that's it. Ngayon, maaari, kung titignan po natin yung mga options po dito, alin po ang mas matimbang, maaari that kung pagsasamahin po natin yung historical meaning ng mga pananaw ng mga Griego patungkol po sa kamatayan, maaari ang binabanggit po ni Pedro dito is this, yung mga umuusig sa inyo na manumbalik sa kanilang lumang gawain, huwag mo sila papakinggan. Dahil sa kanilang pananaw, kapag sila'y namatay, wala sila patutunguhan. Yun ang pananaw po ng mga Griego eh. Pero ngayon, maaari ang binabanggit po ni Pedro po dito is that, pero para sa inyo, dahil may araw ng paghuhukom, kaya namin ibinigay sa inyo ang magandang balita dahil kapag kayo'y namatay, balang araw, bubuhayin kayo ng Diyos. Kaya sabi po dito in verse 6, kahit patay na sila sa laman at mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa espiritu gaya ng Diyos. So ano yung ibig sabihin po nun? Mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa espiritu ng gaya ng Diyos. That simply means, whether you are unbelieving or believing, okay? Marinig mo ang ebanghelyo pero hindi ka sumampalataya, narinig mo ang ebanghelyo pero sumampalataya ka man, ang sabi ng Biblia, it's not gonna make a difference dahil ang lahat ay haharap sa Diyos. So, kung historically, ang pananaw po ng mga Griego is that, kapag ika'y namatay, there's nothing really that happens afterwards, tinututulan po ni Pedro, tumanggap man sila o hindi, ang lahat ay haharap sa Diyos. May patutunguhan po ang ating buhay whether you're saved or unsaved. Yun ang binabanggit niya ho dito. So in short mga kapatid, kung pagdidikitin po natin ang lahat na nabanggit po dito sa versikulo 1 hanggang 6, ano po ba talaga ang pinaparating ni Pedro? Ang pinaparating po ni Pedro ay ito mga kapatid. Kalooban ng Diyos na tayo po ay maghirap. At kalooban din po ng Diyos na sa pamagitan ng ating paghihirap, huwag na tayo babalik pa sa ating lumang pagkatao. Manatili na tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil balang araw, kahit na tinutukso tayo ng mundo na manumbalik sa kanila, huwag natin sila balikan. Bakit po? Dahil ang lahat ay haharap balang araw sa Panginoon. At kapag tayo po ay humarap sa Diyos, humarap po tayo sana na tinanggap natin ang Ebanghelyo at hindi dahil tumiwalag tayo sa pananampalataya. If you ever been tempted to go back to your former life, it's not worth it mga kapatid. Nakita na natin yung ginawa ni Satanas kay Adan. It destroyed him. Nakita na natin ang ginawa ng kasalanan kay David. It destroyed him. Nakita na natin ang ginawa ng kasalanan kina Noah, kina Moises, kina Solomon, kina Pedro. So, wala tayong mapapala kung babalik pa tayo sa ating dating pamumuhay. What we need to do is to look to Jesus. Look to Him for comfort.
Dahil kung siya'y dumaan sa panahon ng paghihirap, pero ngayon, nasa kanang kamay ng Ama, tayo rin mga kapatid, sa konting pagtitiis lang, makakasama na po natin ng Diyos. Ang lahat sa atin ay hahatulan barang-araw. Kaya manatili po tayo sa Kanyang kalooban. Kalooban ng Diyos na tayo maghirap, kalooban ng Diyos na tayo po ay tumigil sa kasalanan, kalooban din po ng Diyos na makasama din natin siya balang araw. Kaya nawa po sa ating pag-aaral po dito sa Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 6, naway ito po ay naging klaro ho sa atin. At kung tatanungin po natin the question, ano po bang kalooban ng Diyos? Ito ho yun. To maintain ourselves in Christ through His Spirit, to forsake sin, to not go back to our old living, and to persevere in Christ. Because ang bawat isa ho sa atin ay hahatulan balang araw. Kaya nais ko po kayo bigyan na, mga kapatid bilang Q&A session po natin ng chance to ask your questions related or unrelated sa ating mga napag-aralan. Now would be the perfect time to ask your questions. May mga katanungan po ba tayo nitong gabi? Any questions po? Yung godly death, yan ba yung mga tumanggap sa Panginoon pero Namatay na. namatay? Ay yung tumanggap sa Panginoon pero yung backslide. Ano tayo bang godly death yun? Well, ang tanong po doon, kung hindi ho siya nanumbalik before his death, that would not be godly dead. Kasi hindi na po siya nanumbalik eh. So yung tinutukoy po dito, godly dead is, bago ho sila namatay, tinanggap talaga nilang taus-puso ang magandang balita. So, yung mga hindi nanumbalik, they would be unbelieving dead. Because if they really believed it, they would come back. Yeah. Okay? Anyone else po? May mga katanungan? Any questions? Kuya? Sa Matthew 22:14, Pastor. Many are called? Yeah. Sino ba yung mga many ron? Yeah. So, it's interesting kasi yung word na called na binabanggit po sa Matthew 22:14, sa konteksto po nun, yun po ay tumutukoy sa general invitation. So, anong ibig sabihin po ng general invitation? Yung general invitation doon is that marami ay tinatawag through invitation na makarinig ng ebanghelyo at tanggapin. Pero notice what it says after, but only few are chosen. So that means, yung word na called, sa ibang teksto po ng Bagong Tipan, minsan ito po ay tumatawag sa mga pinili talaga, called. Pero minsan, yung paggamit po ng salitang called, ay tumutukoy po sa general invitation. So ngayon, dun sa general invitation, iilan lang ang tumanggap. But few are chosen, ang sabi po doon. Yeah. So that many is everyone. So we can say, everyone is called to hear the gospel, but only few will receive it. So yung few, yung mga pinili po yun. Okay? Alright, anyone else have any questions po? Related or unrelated sa ating mga napag-aralan? Any questions? Nanay Linila, may tanong po kaya? Aha, may tanong po kaya? Kasi po may tinanong ako kay Brother Joel kanina. Bakit dun sa yung sinasabing last day, dun sa Old Testament, halos sila lahat nagsasabing, this is the last day. Last day, last day. Halimbawa, hanggang kay Micah, nagsalita rin ng last day. Paano yung last day? Yung sa Revelation, Pastor, hindi ba yun ang last days natin sa Revelation? Yeah, that's a good question po na. Ngayon, kung natatandaan ho natin sa ating camp retreat, napag-aralan po natin the difference between the word last day tsaka last days. Okay, so sa Tagalog, mga huling araw, and then sa huling araw. Okay? Na ano po ang pinagkaiba po ng dalawa? You have one in the plural, mga.
days. Pero dito, in the singular, the last day. Ngayon, kapag sinabi po mga huling araw, lalo na po sa paggamit po nito sa bagong tipan, ito po ay nagsimula sa panahon po ni Kristo. Ayon po sa Hebrews chapter 1, verse 2. Okay? So nagsimula po ang mga last days nung dumating po si Kristo hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Doon na po nagsimula yung tinatawag last days. Okay? Pero itong sa huling araw na binabanggit po sa Biblia, mapalumang tipan o bagong tipan, o minsan, yung huling araw na binabanggit po sa sa lumang tipan, ay tinatawag din po minsan ang araw ng Panginoon. Ito po ay very prevalent sa minor prophets. The day of the Lord, the day of the Lord, the day of the Lord. So, yung day of the Lord sa lumang tipan ay katumbas po in meaning ng the last day, singular, sa bagong tipan. At ito po ay ginamit po ni Kristo sa John 6:37 hanggang 44. Okay? Sabi po niya, walang makakalapit sa akin maliban kung siya'y papalapitin ng aking Ama. At bubuhayin ko ang lahat na lalapit sa akin sa huling araw. So yung huling araw na binabanggit po dito, Nay, is none other than second coming all the way to final judgment. So in other words, kapag tinanong po natin ano po ang ibig sabihin ng huling araw, ang simula po ng huling araw is the second coming of Christ hanggang sa araw ng paghuhukom. Yun po yun, Nay. So ngayon, bakit po binabanggit ng mga lumang tipan at propeta ang salitang the last day, the last day? Dahil sa kanilang panahon, nagpapahayag po sila patungkol po sa second coming ni Kristo at sa final judgment. Gayunpaman, pagdating po sa mga ibang teksto ng bagong tipan tulad ng unang Juan 2 o Hebreo 1:2, yung mga huling araw, ito po ay tumutukoy po sa ating panahon ngayon. So ngayon, Nay, nandito ho tayo, mga huling araw, right now. Pero ang wala pa ho tayo right now is this. So kung tatanungin natin, where are we living? Right here. Pero ang hindi pa natutupad ay ito ho. So this is mga huling araw right now. Bakit po siya tinawag mga huling araw? Dahil ito yung mga araw na kailangan po lumipas bago dumating ang huling araw. Okay? So nandito po tayo ngayon, Nay. Ngayon kung tatanungin po natin, ano po ba ang huling araw sa Book of Revelation? We can say that the book of Revelation is pointing to this day. Tumutukoy po yan dito. Now, it's interesting kasi, ang book of Revelation, lalo na po from chapter 1 hanggang chapter 18, we can say, nandito ho yun. Revelation 1 hanggang chapter 18 sa mga huling araw. Kasi nangyari po yung mga ibang bagay doon nung unang dantaon, kasi those were real churches. Pero ang hindi pa natutupad sa Revelation is chapter 19 hanggang 22. So, nandito ho yun, Nay. Nandito pa lang ho tayo ngayon. Wala pa ho ito. Okay? Alright. Nawa po na nasagot po yung tanong ni Nay. Okay? Okay. Sige ho, may tanong pa ho kaya? Sa Revelation, Pastor, so sa Revelation, hatulan pa rin tayo? Hahatulan pa rin ho tayo, pero ang paghatol po ng Diyos sa atin is kung na tayo po ay naging tapat sa mga kaloob na ibinigay niyo ho sa atin. Pero, ang magiging final verdict po nun ay, hindi tayo ihahagis sa lawang apoy. Dahil binalutan na po tayo ng righteousness po ni Kristo eh. Yeah. So, hahatulan pa rin ho tayo, Nay. Pero hindi katulad po ng paghatol ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Mananagot po tayo kung tayo ay naging tapat nung tinanggap natin si Kristo. So yung mga gampanin binigay sa atin, yung knowledge na natutunan natin sa Biblia, lahat, pananagutan po natin yun sa Diyos. Pero, kahit ano po ang maging verdict po nun, maliligtas pa rin po tayo dahil na kay Kristo ho tayo.
Pero yung mga hindi mananampalataya, kapag sila'y hinatulan, mananagot po sila sa lahat ng ginawa nila kasalanan, laban kay Kristo. At talagang yung judgment na yun, wala na pag-asa ang mga taong yun. Dahil hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat po ng buhay. There's no more hope for them. Okay? So, I would encourage you, Nay, basahin niyo po yung Revelation 19. Tumutukoy po yun doon sa judgment. Oh, Revelation 20 pala ho. Revelation 20. Nandun po yung judgment. Okay? Alright, thank you po. Anyone else may mga katanungan? Mama Tess, may tanong mo kayo. Ano ba yung mananagot? May kaparusahan ba tayo? Ganon? Yeah. Anong mananagot din tayo? Yeah. Well, basahin po natin ang 2 Corinthians 5. Ikalawang Korinto 5. Anak, behave. 2 Corinthians 5. Talatan G. 2 Corinthians 5 verse 10. Sabi po dito, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. So ito, ang kausap po ni Pablo dito, Nay, ay ang mga Kristiyano. So sabi niya dito, sa iyong pagiging Kristiyano, yung mga ginawa mo masama bilang Kristiyano, yung mga ginawa mo mabuti bilang Kristiyano, pananagutan mo yun. So halimbawa, Nay, Kristiyano po tayo, pero sa lihim, nakapagsalita po laban ho sa inyo. Ngayon, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ko ho yun. Lahat ng ginawa ko po sa lihim, yung mga sikreto o hayagman, lilitaw po yun balang araw. Kaya nga sabi po ng Biblia, we need to be faithful at honest. Kasi sa tao, may tatago ho natin yun, pero sa Diyos, hindi natin may tatago. Pero yung unbeliever pa tayo, yung mga naging kasalanan natin. Pinatawad na ho yun. Pinatawad na ho yun, Nay. Pinatawad. Kumbaga, hindi na tayo paparusahan. Not for that, no. Kasi sabi po ng Biblia, there is no more condemnation to those who are in Christ. So, sabihin natin, yung dati kong buhay, kinalimutan na po ni Kristo yun eh. Kasi pinatawad na ho ako. Pero, yung focus po ng kanyang paghato sa akin ngayon bilang Kristiyano, ay yung buhay ko nung ako'y naging Kristiyano. So, hindi na po hahatulan sa dati kong buhay, hahatulan po ako sa aking bagong buhay. Yun ang ibig sabihin po nun, Nay. So, kapag tinanggap mo ang Panginoon Jesus, hindi na po ay hahatulan sa nakaraan po ninyo. Hahatulan po kayo as a Christian. So, halimbawa, Nay, natutunan po natin na kailangan natin bahagyan ng lahat ng tao. May tao dito na hindi pa nababahagyan pero binaliwala ko. Pananagutan ko po yung balang araw. Yun. Or another thing, Nay, na yung ginawa po natin mabuti sa lihim, na hindi natin ipinaalam kahit kanino. Tumulong tayo sa ating kapwa, pero hindi mo na ipinaalam kahit kanino. Mananagutin po tayo in a good way sa araw po ng paghukom. Yeah. Both good and bad, pananagutan po natin. Pero Pastor, as long na hindi mo natawad yun sa Panginoon, mabubura yun. Which one po? Yung mga lihim mo. Kasi may mga bagay na tinanong sa akin katulad ng mga ibang mga Kristiyano. Sabi nga, mapapatawad ba ng Diyos yung mga lihim na ginawa natin? Well, as usual, kasi yun naman sabi ng Panginoon. Siya ang ating mediator, siya tagapamagitan. It doesn't mean sa lihim na hindi ka na patatawarin. So, kasi magiging complicated kasi sa isip nila. Laging ganun ang iniisip nila. Sinasabi nila, gumawa ako sa lihim, mayroon akong ginawa. Pero kailangan ba hingi ko ng tawad sa Panginoon, ipagtapat ko sa tao. Yung mga tao minsan, hindi na nila ipagtatapat ko sa kapwa nila eh. So, the only way that para hindi sila matulan, it is a matter of reward. Dapat hingin nila ng tawad sa Diyos yun. Yeah. Forgiveness, yes. Yeah. Forgiveness. Pero, again, if we're talking about the Christian,
Again, sabi nga po ng Biblia, every good and bad, Yeah. we will give account. So, But it doesn't mean you go to hell. no. What I was saying to Kasi the... yun ang laging nasa isip nila eh. When it comes Yeah. to judgment, akala nila kahit na Kristiyano ka, hatulan ka, para pupunta ka sa impyerno. No. Kaya, So you have yeah. to make it clear na it's a matter of reward. Other na ikaw ba tatanggap ng gantimpala sa Diyos o hindi, masusunog eh. Di ba yung nasasabi niya? Kung ang isang ginto ay tinutupok sa apoy, doon mapapatunayan kung tunay na ginto nga. No, yeah. So, 2% if you're a true Christian, faithful. So, yun ang ating basehan din. Yeah, no, you're absolutely correct po. Tulad ng sinabi ko kay Nanay Tess, hindi tayo hahatulan po based on our old life. We're gonna be judged in our current life, yung ating pagiging Kristiyano. Ngayon, tulad ng sinabi nga po ni Papa, bilang mga Kristiyano ho ngayon na mananagot sa Diyos, kapag binulgar na yung ating pagkukulang, does that mean huhulog tayo sa impyerno? No, kasi there's no more condemnation. Pero, ibubulgar pa rin ng Diyos yung balang araw, but the final verdict is not hell. It's salvation pa rin. Kaya nga, yun ang binabanggit po ng mga may akda ng bagong tipan. Si Kristo ang ating pag-asa. Na kahit basahin po ni Kristo, lahat ng pagkukulang natin bilang Kristiyano, yung mga nagawa natin public o nasa lihim, ang final verdict pa rin po nun, not guilty. Dahil po na kay Kristo tayo. So, hahatulan po ba ang Kristiyano? Yes. Final verdict, not hell. Hahatulan po ba ang mga hindi mananampalataya? Yes. Final verdict, impyerno. Yun ang difference po between the two. Yun po ang difference. Pastor, kung halimbawa ang believer na hinihingi naman ng tawad, Depende po na anong klaseng tawad ang hinihingi po niya kasi... hindi ng tawad sa nagawang kasalanan. Yeah. Well, there's a difference po na may mga taong humihingi ng tawad for sin, pero hanggang doon lang, pero ayaw nila tanggapin ng Panginoon. So in other words, patawarin niyo po ako today upang makapagpatuloy ko sa kasalanan tomorrow. May ganon. Right? Kaya nga, may mga minamahal po tayo sa buhay. Almost every time na pupunta sila sa mga simbahan, lagi nagko-confess. Pero bumabalik sa dating pagkatao, dating pag-uugali. So may mga tao humihingi lang po for forgiveness for one day, pero nagpapatuloy pa rin ho sila. So hindi totoong pagsisisi ho yun. True repentance, talagang nalulungkot ka sa kasalanan na gawa mo. Talagang alam mo na yung ginawa mo ay napakasama. Kaya humihingi ka ng tawad sa Diyos at binibigay mo rin ang buong pagkatao mo sa Kanya to serve Him. Yeah. So yung mga ganong klaseng tao, I would say na talagang it really depends kung ano pong kapatawaran hinihingi po nila eh. Lalo na yung Yeah. mga malapit na mamatay, pero ang kanilang Diyos ay iba. So, hindi pa rin forgiven yun. Yeah. Dahil just Diyosan eh. Ang sabi lang po talaga na in the Bible, whoever confesses the Lord Jesus Christ. So if they confess their sin, pero hindi nila tatanggapin ng Panginoon, walang saysay po yung paghingi nila ng tawad kung hindi rin nila tatanggapin si Kristo. So in other words, gusto nila yung kapatawaran, not the forgiver. They want salvation, not the Savior. Hindi mo pwede ipaghiwalay yung dalawa. You need to receive Christ. Yeah. Paano yung mga taong hindi predestined na maligtas, right? Halimbawa yun, katulad na nasa bingit ka na nakamatayan, nag-pray ka, parang tinanggap mo si Kristo, pero hindi naman siya predestined, so sa hell pa rin napunta niya. I mean, kasi kung hindi siya predestined, automatic sa hell na yun eh, di ba? Kasi kahit na humingi siya ng tawad, tinanggap niya si Kristo, kung hindi naman na talaga siya predestined na maligtas, di ba, aliwala rin yun. I would say po that kasi when you say tinanggap, totoong tinanggap. So kung totoong tinanggap po niya Panginoon, pinili yun. Imposible sa isang hindi pinili na tanggapin ng taos-puso ang Panginoon. Kasi sabi nga po ni Kristo, my sheep will hear my voice. So if that person received Christ wholeheartedly, pinili yun. Even though they don't have enough knowledge about Christ? Absolutely po. And I would say that any person that receives Christ will be given a sufficient knowledge para maligtas siya. Halimbawa ho, yung thief on the cross.
Maari, he didn't know everything about Jesus, pero nung malaman niya that this is the Messiah, ang sabi niya, Lord, remember me in your kingdom. And then of course, we see other instances din po sa Biblia where talagang kahit yung blind man, he didn't know everything about Jesus nung siya'y pinagaling in John 9. Ang sabi niya, I don't know who he is, pero one thing I do know, pinagaling niya ako from my sight. And then afterwards, nung siya'y pinalay sa mga Pariseo, sinabi ni Kristo, do you want to believe on me? So sabi po ng blind man, sino siya? Sabi ni Jesus, ako yon. So nung sumampalataya siya kay Kristo, then we could say that he didn't have all the knowledge, pero enough knowledge to get him saved. Yeah. Pero there has to be saving knowledge. So tulad po natin, we don't have 100% knowledge about Christ. Pero God has given us enough knowledge para maligtas. That He's the Son of God, He is the second person of the Trinity. He came to die for our sins. So kapag yung gospel ay ipinaliwanag, it may not be the whole entire knowledge, pero enough knowledge para maligtas po ang tao. So, yung taong binabanggit po ninyo na wholeheartedly receive Christ, pinili ho yun. Because sabi po ng Biblia, kapag hindi ka pinili, hindi ka lalapit sa Kanya, you will never desire Him. You will never desire Him. Yeah. Okay? Anyone else po have any questions? Brother Ray, you have a question po? Nagtaas po kayo ng kamay. Sige. Yung pastor sa dito po sa 1 Corinthians 11, regarding po sa head covering. Yes, yeah. Yun na po, tanong ko bakit parang kasi binanggit dito na disgraceful daw para sa mga babae. Yeah. Walang cover. Ano lang ba yun? Parang tradition lang ba yun? Yeah. Hindi natin pinapalo sa Christian. That's a good question po. Matter of fact, I would begin in verse 1 and following kasi ang purpose po ng chapter 11 ng unang Korinto ay maglagay ng kaayusan in the church. So ano po yung kaayusan na binabanggit po doon? Unang-una, binanggit niya sa chapter 11 is, ang ulo po ng bawat lalaki ay si Kristo. At ang ulo ni Kristo ay ang Diyos Ama. Ngayon, pagkatapos po noon, he goes on to shift yung topic sa babae at lalaki. Ang lalaki na mahaba ang buhok is a disgrace ayon sa kanyang pagkalikha. At ang babae, maiksi ang buhok or covering, ay disgrace sa kanyang pagkalikha. Now, ang tanong dito, bakit niya sinabi yun is because sa panahon po na yun, in order to make a distinction kung ikaw ay lalaki o babae, you have to go by the order of your creation. So halimbawa, nung panahon na yun, kung kapag mahaba ang yung buhok, you are recognized as not a male. So in other words, kinakalaban mo yung pagkalikha ng Diyos sa inyo as a male. At kung ikaw naman ay babae, masyado maiksi ang buhok mo at that time, nilalabag mo yung form of creation sa iyo. So, is that applicable for today? I would say that yung nangyari po in 1 Corinthians might have been a cultural issue. Kasi kung sasabihin po natin in our day na ang basihan po ng pagiging babae is mahaba ang yung buhok, the difficulty is this, Brother Ray. How long is too long? How short is too short? It becomes subjective. Pero if in those days, para lang maipakita mo that you're truly a woman and truly a man, there were certain cultural norms na hindi naman labag sa salita ng Diyos that you have to live by. So in our day, we could say that may mga damit na pambabae, may mga damit na panlalaki. So kung ikaw ay babae, suotin mo yung pambabae. Kung ikaw ay lalaki, suotin mo yung panlalaki para na maipakita how you were created as male and female. Yeah, so it's an order thing, creation order. Gusto mahaba ang buhok di ba? Wala naman po masyado binabanggit sa Pero, Biblia. I mean like, that's one point na hindi naman sinasabi ng Biblia. No. Pero some of those, sinasabi nila mahaba raw ang buhok. No. Maikli ba o mahaba? Yeah, there's no mention po. So ano masasabi natin? Maikli o mahaba? There's no mention. So that means hindi masabi kung mahaba o maikli. No, kasi wala pong ang sinasabi po ng iba ho, yung mga ibang historians, ang nagiging basihan po nila is kung ano po yung itsura ng mga Hudyo nung unang dantaon.
So ngayon, based on basihan lang, there's no concrete evidence. Yeah, wala nang Yeah. sinasabi sa Bible. They would say that yung, I'm talking about the skin, not the hair anymore. They would say that yung kulay ng mga first century Jews would be kind of olive. Olive yung kulay. Hindi maputla, but olive. When it comes to the beard, they would suggest that in first century Jews, they would have a beard. Pero when it comes to the length of hair, walang binabanggit ho eh. Not that I can recall. Walang binabanggit. So, sa panahon natin ngayon, marami rin mahaba ang buhok nila lalaki. Mm. Hindi, kasi pagka binasi natin yung kultura nila sa panahon natin, magiging parang illegal tayo doon. Legalist. Oh yeah, legalism. Yeah. Legalism. So, I don't think that's right. I think the best application po of 1 Corinthians 11 is, kung ito ay tumutukoy sa kultura po nila that ito ang itsura ng isang lalaki at ito ang itsura ng isang babae, we can apply that in our day as kung ano yung itsura ng isang babae talaga in our day, yun dapat talaga ang maging itsura ng isang babae. So syempre, ang lalaki po, he doesn't wear a bra. Ang lalaki po doesn't wear a skirt. Ang lalaki po doesn't have long hair in the sense of may mga ponytail and everything. Pambabae po yun eh. So, whatever the cultural message is, kung ano yung babae na angkop naman sa Biblia, that's where we go by. That's where we go by. Yeah. Brother Joel. Regarding to sa ano, di ba, nakuha rin ng Panginoon yung pagka Nazareno. Kaya Nazareno, hindi sila gugupit ng buhok. He grew up in Nazareth. Yeah, He grew up in Nazareth, yeah. Hindi ba niya nakuha yung pagiging Nazareno? Kasi bakit siya tinawag na ano? Kasi lumaki po siya sa Nazareth. Lumaki po siya, kaya ang tawag sa kanya, Jesus of Nazareth. Yeah. Pero hindi ba niya nakuha ang pinaka kumbaga sa ano yung Ang pagiging Nazareno, ho? Nazareno? Kasi si ano, nakakuha si Samson. Yeah, Samson sa kasi ano, si John the Baptist. No, that's absolutely correct. The reason why it's difficult for me na sabihin that Jesus did the Nazarene vow, dahil uminom din po siya ng alak eh. Kasi that was the custom of the Jews. Ang hindi lang pwede uminom ng alak was John the Baptist. 'Di ba sabi he will not be drinking any strong drink. Yun ang sabi po sa kanya eh. Right. So ngayon for Christ, that would imply kung kinuha man ni Kristo yung Nazarite vow, every form, whether it be yayin or shekar, doesn't matter. Basta oinos, he wasn't allowed to drink. Pero we do see, nakihalo-bilo po siya sa mga manginginom. We do see that at the Last Supper, sabi niya, iinumin kong ito at my Father's kingdom. So that implies that hindi pwede mag-apply sa kanya all the strict laws ng Nazarite vow to my understanding. Kasi another thing you have to understand, ang nasa Nazarite vow, unang-una, mahaba ang yung buhok at hindi ka pwede humipo ng patay. Si Kristo, nakahipo po siya ng patay. Right. So ngayon, it's very hard to reconcile that kung sasabihin natin that he took a Nazarite vow. Yeah. Tsaka binabanggit nila, wala namang barbero nung araw eh. Yeah. Mga pastor, regarding to sa ano, yung pahaba ng buhok. Usually, hindi naman na masasabi natin bakit na lalaki hindi na pwede magpahaba ng buhok. Again, wala po masyadong binabanggit na detalye sa Bagong Tipan patungkol po sa haba ng buhok ni Kristo. If there is anything, ang binabanggit lang po talaga sa Biblia is yung mga marka po niya sa katawan. He had a mark here, he had a mark here, he had a mark here. Pero yung kulay ng kanyang mata, yung skin color po niya, well, there is in Revelation 1, pero it's apocalyptic. Which means, maaari it's not to be taken literal, baka may nilalarawan ho yun. Ngayon, kung gagawin po natin literal, ito po ang itsura ni Kristo kung gagawin literal, which I wouldn't advise. Sa Revelation 1, ang kanyang mata ay parang apoy. Ang kanyang boses ay parang tubig na dumadaloy po sa ano. Ang kanyang kulay ng kanyang balat is olive na dinaan sa brass with fire. Pero again, may nilalarawan ho yun. I don't think it's literal. Yeah. Yung mga
culmination na yun. That was the time that he was glorified. That was his So, glorification, yeah. walang kinalaman yun nung nagkatawang tao pa siya noon. To my understanding po, yeah. 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 So, may issue kasi sa akin na, hindi issue sa akin yung mahaba o umaikli ang buhok eh. Ang mahalaga, lalaki ka o babae. Yeah. Yun ang mahalaga sa akin. Yeah. So, dun sa ano po ni Brother Ray, I don't think all of it is applicable po. I think that there are certain things that we must apply sa ating kultura na hindi naman labag po sa Biblia. Okay? Anyone else may mga katanungan? No? Any other? Ma? Nung bang araw ni Abraham, yung magsinungaling, alam na nila yun? Na huwag ka magsisinungaling, ha? Yung, Wala pang batas na itinatakpo sa bato na thou shall not lie. Dumating na lang po yun sa panahon po ni Moises. Gayunpaman, we know na alam po ni Abraham mali ang kanyang ginawa dahil may tinatawag po conscience, budhi. So dahil po tayo ay nilikha po in the image and likeness of God, ang bawat isa ho sa atin ay may budhi. At doon sa budhi po na yon, nakatatak na po yung batas ng Diyos, bagamat hindi pa na ilalagay sa bato nung panahon po na yon. Halimbawa ho, nung nagkasala si Adan at Eva, wala naman po binabagit na thou shall not lie, pero bakit sila nagtago? Dahil alam po na kanilang budhi na sila po ay nagkasala. Ganon din po kay Abraham. Alam po niya kasalanan ang kanyang ginawa dahil kung alam niya hindi sana siya magsisinungaling doon sa mga hari para lang itago yung kanilang relasyon ni Sarah. tsaka yung anak niya, di ba nagsinungaling din? Si Jacob, sino pa? Si Isaac. Di ba na magandang babae din si Rebecca? Di ba sabi niya kapatid niya rin? Mm. Sa Genesis, Genesis 26:7 yun. Di ba nagsinungaling din siya? Isaac, si Jacob, marami. Kahit nga po si Jose, he did not reveal. He didn't. I wouldn't say he lied, pero correction lang po dito. Si Isaac and Jacob. Yon. Tsaka yung mga anak pala ni Jacob ay nagsinungaling kay Jacob na kinain daw o pinatay ng isang halimaw si Jose. So correction po doon. It's not Joseph kundi yung mga kapatid ni Joseph. Yeah. So we can see talaga yung lahi po talaga ni Abraham, they have some form of lying that's continuing sa kanila. Pero bago pa ho mailagay yung batas on the Ten Commandments, alam na po ng tao talaga yung kasalanan. Kasi nakaukit na ho yun dito eh. Pastor, meron bang nilikha ang Diyos na walang conscience? Na walang conscience ho? I would say lahat po meron. Na tao ho? Na tao? Wala eh, nilikha, pag sinabi nilikha, lahat na yun. Lahat ng nilalang ho. Yeah. I would say, Brother Joel, that kahit ang mga anghel have a conscience. You know why? Kasi kahit ang mga demonyo have a conscience. Kasi nung nakita po nila ang Panginoon Jesucristo, nanginginig ho sila eh. They understood who He was. Pagdating naman po sa mga anghel, I also believe that Satan has a conscience. Bakit po? Dahil in Revelation 12, nung siya po ay hinagis dito po sa lupa, galit na galit po siya because he knew that his time was short. So may conscience po sila. Pero that conscience ay laging gumagawa ng kasamaan. So everything comes from God. Kahit nga po ang mga hayop nakikita natin, mysteriously, may mga hayop that, for some reason, they know to a certain degree what is right and wrong. Pero it's a mystery. So I would say that creation has a conscience to a certain degree. Yeah. Pero what makes us different is that yung conscience po natin is engrafted sa batas ng Diyos. Whereas for angels, again, in the book of Jude, sinaway ni Michael si Satanas. And then, of course, yung ginawa ni Gabriel kay Zacharias sa Lucas, dahil hindi ka naniwala sa aking sinabi, mananatili kang pipe until matupad itong propesya. So to some degree, they have conscience. Yeah.
considered ba si Jesus na isang Nazareth? He grew up in Nazareth. Lumaki po siya sa Nazareth. Ano, yung Nazareth, Z-I-R-I-T-H. Nazarite, ho. Considered ba rin siyang ganun? Like Samson, Samuel, and John the Baptist. Tulad po na nabanggit ko po kanina, Tay, kasi kung babanggitin po natin talaga yung Nazarite vow ng Bilang Kapitulo 6, there are certain things in my understanding that might be difficult na mai-apply po kay Kristo. So tulad ng nabanggit ko nga po kay Brother Joel, walang binabanggit po sa Biblia na mahaba po ang kanyang buhok. Wala din po binabanggit po sa Biblia na in-apply ang Nazarite vow po sa kanya. Pero the only thing that we do see, Tay, when it comes to dedication, is that nung 8 days old pa lang po si Kristo, dinedicate na po siya sa loob ng templo sa Diyos. That's as far as we can go. Pero yung sabihin natin that yung Numbers chapter 6 in-apply completely kay Kristo, it's very hard kasi walang pinabanggit po sa Biblia. Yung dedication, nandun ho. Yung dedication. Pero it was a custom talaga na i-dedicate ang mga bata talaga. Pero hindi lahat ay ginagawang Nazareno. Yeah. Only a few. Regarding doon sa pagiging Nazareth, sabi mo, hindi Nazareth, hindi Nazareno, si Jesus. It's difficult. It's difficult to apply that. Yeah. Pero may possibility na meron siya na kung sa ano ugali ng Nazareno. Ugali na Nazareno. Oo. Diba? Ibig sabihin niya, Yung sa Nazareth okay. No, then no. Kasi po ang mga taga Nazarene or Nazareth, they were known for their bad mouth. Hindi nakuha ni Kristo yung sa kanya. hindi, pero yung haba ng buhay, Again po, kung sasabihin natin that yung chapter 6 ng Numbers ay in-apply strictly kay Kristo, may hirapan po tayo na makakita na ebidensya for that. No, Yeah. not in-apply. Kasi usually, kapag ikaw nasa lugar at napasama ka sa isang Sure. katulad ng Sodom at Gomora, yung kay Lot, nahawa si Lot. Yeah. Dalawang anak niya, di ba? Sinipingan niya yung tatay. So ang ibig niyo po sabihin, Tito, is that may nakuha po ba si Kristo sa kanyang pagiging, nung siya'y lumaki sa Nazareth? No. Kasi natatandaan niyo po ang John chapter 1. Ano po ba ang kultura ng mga taga-Nazareth? They're known for their bad speaking, palamura or profanity. Pero nung nakita po ni Nathanael si Jesus, sabi niya, "Behold, a Jew without guile from Nazareth." So ang ibig sabihin, bakit po binabanggit po palagi na bagong tipan? Hindi siya nagkasala dito. Because he grew up in Nazareth, and Nazareth was a place that was known for bad speaking. Pero si Kristo, lumaki siya na walang ganun. But the question is, hindi naman masama yung mga pambuhok di ba? Again, yung binabanggit po ninyo na pampahaba ng buhok is referring to the vow. Pero yung mga nakatira sa Nazareth, hindi lahat ng taga-Nazareth ay may vow. Yeah. Yung kultura po na nasa Nazareth, hindi po yung buhok, kundi yung pananalita na hindi tama. Yeah. So you're referring to the vow. Yeah. You're referring to the vow. Yeah. Okay? So yung pumupukoy lang yung Nakukuha ko po yung sinasabi ninyo that ang lahat ba na nasa Nazareth mahaba buhok? That's only if they took the vow. So pag hindi, Kahit nga po si Samson, he was not from Nazareth. But he took the Nazarene vow. Right? He wasn't from Nazareth. But he took the Nazarene vow. siguro malalaman na lang natin yan pag nasa langit. Yeah. So we could say, kapag pinag-aralan po natin yung background ng Nazareth, they were known for their evil speaking. Evil speaking, yeah. not for the The vow is different. Yeah. The vow is different, yeah. Yung tinutukoy mo, Pastor, yung pag-uugali. Pero yung kay Brother Joel, ang sinasabi niya, hindi kaya parang yung kanyang physical na pagkatao,
nakakuha siya ng, parang na-employ siya na, hindi sa makasama, kundi yung buhok at tinutukoy niya. Yun ang Right. ibig sabihin. So nabanggit He's ko not ho. talking about the behavior. So nabanggit ko ho sa kanya, we have to make a distinction between yung lugar dun sa kasunduan. So there's a Nazarite vow, that's the vow, and there is Nazareth, the place. Yeah. Kasi sa mga ibang sa ibang yun nga, yung sinasabi ko nga, meron sila minsan nakukuhang trait eh. O, nakakuha niya itong mahabang buhok sa ganitong lugar. O kaya, nakuha, katulad ng mga pana, yung mga aboriginal. Ang buhok lang mahaba, tinatali nila yun. Hindi sila taga Nazareth. Pero, Yeah. nagawa nila ng pahaba ng buhok kasi yun ang nila. Kultura ho nila. Kultura. So then I would say po, Brother Joel, not Nazareth, I would say, did Jesus have anything about the Jewish culture? Yes. Yes. Unang-una, nagpatuli siya. That's very Jewish. Pangalawa, on the 8th day, dinedicate po siya sa temple. That's very Jewish. Number 3, dinala po siya sa templo upang aralan, which was gawain po ng mga ilang Hudyo yun. Pang-apat, we also see about Jesus that kapag sila'y kumakain, nakahiga po sila slanted. So gawain din po yun ng mga Hudyo at that time. So there's a lot of things na ginawa po ni Kristo na masasabi po natin angkop sa kanyang pagiging Hudyo. Yeah. Pero when it comes to the length of hair, I don't know. I really don't know. Kasi wala rin nabanggit na nagpagupit siya ng buhok. Wala ho, no. Yeah, wala. Kaya hindi natin masabi. Yeah. But ito na lang po, Brother Joel, we can say, bagamat hindi binabanggit po ng Biblia strictly na kumuha po si Kristo ng Nazarene vow, gayunpaman, ang nilalarawan ng Nazarene vow ay si Kristo pa rin. Because He dedicated Himself completely to God. So, ang nilalarawan ng Nazarene vow is still Jesus Christ. So, everyone wins. Everyone wins po doon. Okay? Any other... Ma? Wala namang nakakaalam kung ano ang itsura ni Jesus, di ba? Wala ko. Kung gagawin po natin literal ang Revelation 1, then yes, may description tayo. Pero maaari, I don't think literal po yun, maaari may nilalarawan lang po yung apoy ng kanyang mata, ang kanyang bibig o boses ay parang daloy po ng tubig, at ang kanyang mga balat ay parang dinaan sa apoy with brass. Maaari may nilalarawan ho yun. Yeah. Pero that's His glorified state. Hindi po yun yung pre-glorified state po niya. Yeah. Bakit yung mga mukha ni Jesus na nakasanayan natin, saan nanggaling yun? Ay, para kung may nabasa na galing sa masama pa at ang lahi yun eh. May nagsasabi po tay, may isang pare, I can't recall if this was in the 16th or 18th, hindi ko na po matandaan, pero may isang pare na may anak po siya. Yung anak po na yon ay ginamit po nila bilang picture ni Jesus. Na yung pagganon po, yung pagganon yung ano niya. Pero that's not Jesus Christ, for sure. Hindi si Jesus yun. Yeah. Okay. That's a good point, na talagang yun ang uso na itsura po ngayon, but I can assure you mga kapatid, hindi si Jesus yun. Dati sa TV, anak, di ba, bumakat pa yung mukha niya. Pero the point is like, parang mga dinosaur na kinalkal nila yung mga lupa, nakakita sila ng mga buto, napatunayan na talagang meron nga. Ginagawa nilang gano'n. The Shroud of Pero Turin. on the Bible, wala tayong makitang... No. Kaya na mahirap eh. Saka mga kapatid, I would also encourage that maganda nga yun na walang binabanggit masyadong description. Alam mo po bakit? Because in His glorified state, hindi talaga natin siya madidescribe. He is beyond beautiful. Pero here is a description physically na talagang literal. Isaiah 52, Isaiah 53. Walang kagandahan na makikita sa kanya nung siya'y binugbog. Those are physical and literal descriptions ng ating Panginoon. Yeah. That's as far as we can go. Anyone else po have any other... Brother June? Maaaring bang hindi binanggit yung larawan ng Panginoon para hindi maging gawing rebulto katulad binanggit yung mga pangalan nila David. Ngayon, rebulto na sila. I would say so, yeah. Yeah, I would say so. I would agree. Tulad po ni Moises.
Tinago po yung kanyang katawan. Yeah. I would agree. Yeah. Anyone else have any other questions? Any last questions bago po? Ninong, may tanong po kayo? Wala po kayo tanong ha? Wala po kayo tanong. Bakit may mga Kristiyano na nag-backslide? Bakit po? Nagba-backslide pa. Yung tinutukoy po ba natin dito mga tunay? Okay. So sasabihin na po natin mga tunay. Bakit po dumarating sa isang Kristiyano na mag-backslide? We could say po, sa Biblia, pinintulutan po ng Diyos na mag-backslide po minsan ang mga anak po niya para mabigyan po sila ng aral kung ano po ang isang buhay na wala po sa piling ng Diyos. Tulad po na nangyari kay Solomon. Nangyari din po yan kay David. Ganon din po nangyari kay Pedro. Nung lumihis po siya sa Panginoon dahil sa kanyang pagtanggi kay Kristo, nalaman po niya na mali yung kanyang ginawa. So we can say that God allows na magkasala even heavy sins ang kanyang mga anak para po magbigay ng aral sa kanila. Pangalawa, para maipakita din ho niya ninong yung kanyang dakilang biyaya at pagmamahal sa kabila ng kanilang pagkakasala laban sa Diyos. Na talagang ang Diyos ay willing to forgive regardless kung ano man po ang ginawa natin. Yeah. Okay? Any last questions bago po tayo magtapos ho? Nay, mukhang may tanong pa ho kayo patungkol sa mga huling araw. Nay. Hindi yung nag-backslide, Pastor. Siguro, hindi tunay na tumanggap sa Panginoon. Hindi tunay na tumanggap. Yeah. Talaga sila puso ang kaya nag-backslide. Yeah. Depende po kasi kung ang tanong po ay tumutukoy sa mga tunay, posible po sa isang tunay na mag-backslide. Kasi ang ibig sabihin po ng backslide, tumalikod sa batas ng Diyos. So halimbawa ho, si Pedro, we can say dahil dala-dala po niya yung depression dahil sa ginawa po niya kay Kristo, Jesus restored him. Ganon din po ang mga Israelita. May mga Israelita na talagang nag-backslide pero nanumbalik din po sa Panginoon. Pero yung tinutukoy po natin na hindi na nanumbalik, we can say that yung backsliding po talaga nila is due to the fact na hindi talaga nila tinanggap nung una ang Panginoon. Kasi ang palatandaan po natin dito, Nay, ay yung sinasabi po sa 1 John 2. Kung sila'y kabilang sa atin, hindi sana sila titiwalag. Pero ang kanilang pagtiwalag ay nagpapatunay, hindi sila kabilang sa atin. Kung sila'y kabilang sa atin, sana'y sila'y nananatili kasama natin. So, tulad natin ay, nagkakasala tayo, may mga panahon na nanlamig ho tayo. Backsliding ho yun. Pero kapag tayo ay nanumbalik, ang pinapakita po doon is that kapag ikaw ay tupa ng Diyos, hindi kanya pababayaan. So si Solomon po nag-backslide, kaya po niya naisulat yung Ecclesiastes so para maikwento niya yung buhay na hindi mo kapiling ang Diyos. Yeah. Okay? Alright, so mga kapatid, I believe that we have asked our questions na ho. At nawa ho, hindi natin nakalimutan yung ating pag-aaral at hindi sana nataon po sa haba ng buhok o iksi ng buhok. Basta ho, magpatuloy po tayo sa kalooban ng Diyos dahil ang bawat isa ho sa atin ay hahatulan po balang araw. Okay? So tayo po ay magpasalamat na po sa ating Panginoon.